Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kaban Capricorn. Tingnan natin ang iyong May 3 to 9 weekly reading tayo. Maraming salamat sa mga subscriber, new subscribers, sa mga nag-subscribe, sa mga nag-hypes ng video ko, sa mga nag-like at nag-comments. Maraming salamat po sa mga pumapasok. Parang nagbebenta ng isda, no? Sabay ganun. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong mga love and support kay Ate Imay. Maraming salamat po. God bless you all. Yan. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. At kung gusto niyo talaga na energy niyo lang, gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Same lang naman din yung Facebook ko dito, no? Basta mag-ingat lang kayo sa mga scammer. Uy! Kita mo yan? Unang baksak. San ka? Capricorn. Tingnan natin na yung angel numbers, kung anong message ni angels pagdating sa'yo this week. Wow! Secret muna to. Basta maganda siya. O, diba? Meron kang 16, 22, 23, 29. Meron kang Taurus, Libra, Virgo, and Sagittarius. Pwede magkaroon ka oy, yung anak ko. Pwede magkaroon ka ng mga connection sa mga tao na yan. Or may mga connected ka. Okay. Okay, may mga bagay o sitwasyon ka doon na ipaprogress this time sa nakikita ko sa'yo dito. Andun din yung point na medyo magkakaroon lang din ng konting delay sa ibang aspeto ng buhay mo, no? Medyo may mga time daw na medyo mag-worried ka, ganyan, magdadalawang isip ka. Yan, may mga sitwasyon na maaring mahata ka ng nakaraan or either may mga sitwasyon na kailangang resolbahan or i-progress, no? Yun ang nakita ko sa iba sa inyo. And also, unahin natin yung negative. Hindi naman siya negative actually, it's warning. Para hindi rin siya maganap na mangyari, no? But still, doon yung worrying, stress na magaganap sa iba sa inyo. Siguro, it's more on worrying lang kasi maganda naman yung card sa nakita ko dito. Maaari din yung iba sa inyo, may mga mararamdaman lang kayo. Siguro mga pagod. Yan, pagod, antok, o kaya naman mga pananakit, o may mga mananakit sa inyo. Siguro mga ganun lang ako nakita. Or nandun yung point na may mga ikaka-stress ka raw worrying and stress. May mga kaba or nervyos situation. Sa iba dito, mag-ingat talaga kayo when it comes to a disease. No, baka may mga sumama yung pakaramdam, o kaya may mga sakit, magkasakit, ganyan. Ingat na lang kayo. Lalo na rin, mag-ingat din kayo sa daga, baka may mga daga, may mga naihian ng daga, mga pupo ng daga, mga ganyan. Ingat kayo, no? Tsaka kung mga gat. Kung may mga hamster kayo, maingat din kayo kasi pag nakagat kayo ng hamster, medyo may rin sila. Meron din silang makaka-receive ka rin sa kanila ng ng disease. Sakit pala. Yun. Well, ganun pa rin yun, no? Yung nakita ko dito. And then also, is magkakaroon ka ng questioning, quarrel sa isang babae. Pwedeng pag-uusap lang. Pwedeng ganun. Pwedeng hindi mo siya maiintindihan. Pwedeng kukulitin ka niya. Pwedeng merong ikaka-worried mo sa kanya or ikaka-worried niya sa'yo. Pwedeng basta may mga magkakaroon ka na sa isang babae. And also, there's a lack situation ako na nakikita sa iyo. Yan. There's a lack situation sa iba sa inyo is there's a change of journey happening to your life. May mga bago opportunity na darating sa iyo. It's a luck. Iba sa inyo is may mga mananalo. Congratulations. Kung ano yung ibibigay sa iyo ni universe in that luck, congratulations. In what way, kung kanino niya ipapatama sa iyo, sa anak mo, sa magulang mo, sa health issue, kung saan man yan, sa gamble man yan, congratulations. It's more blessing talaga siya sa iba sa inyo. And then also, iba sa inyo is may mga small happiness situation. May mga bagay ka doon na a-actionan, paninindigan, or gagawin na this time sa iba sa inyo. Siguro may mga dinelay ka na sitwasyon, and then this time,
ipupursige mo na yun, pwedeng nahantong sa point na yun. Sa iba sa inyo, maaaring magkakaroon lang ng konting delay. Yun. Or may mga sitwasyon na gusto mo i-structure talaga. At paninindigan mo na. Pwedeng nandun sa point na yun. O action naman. There's a desire na makakamit. May mga wish come true, dreams, and hope na makakamit mo daw ang sinasabi dito. Ang sa iba naman sa inyo is may mga decision making na pwedeng, may mga didesisyonan or may iba dito may mga pag-aalinlangan kayo na gagawin or may mga pag-aalinlangan sitwasyon. And also is mga multiple choices sa buhay. Ang hindi ko lang maintindihan, may tao kasi na hindi ko alam if this is a separation. Maraming klase kasi ibig sabihin ng separation. Halimbawa, ikaw, ise-separate mo yung sarili mo sa isang tao. O kaya, ise-separate mo yung sarili mo sa sitwasyon. Kasi nga, baka may pupuntahan ka, magbabakasyon ka, mag-relax ka, or you want to be alone for a while, pwedeng nahado sa point na yun, or someone who's connected sa'yo. Kasi may mga ganong sitwasyon ako nakikita. Yon, basta there's a separation ako na nakikita sa inyo. And then, magkakaroon din daw ng mga pagpaparaya. Pwede ikaw yung magpaparaya or someone is magpaparaya pagdating sa'yo. Yun ang nakita ko dito. Losing something valuable. Maraming klase ibig din sabihin nun. Ikunag mo lang yung sarili mo. Sa iba naman sa inyo is mag-ingat kayo pagdating sa nakaw o magkakaroon ng mga pagkawala o pagnanakaw. Yun ang nakikita ko sa iba. Dito rin yung point na may mga kapintasan. Pwede ikaw yung mamimintas or makaka-receive ka ng kapintasan or salungatan sitwasyon. Pwedeng nando sa point. Pintas and salungat parang almost same ba? Yun. May mga ganun sitwasyon. Ako na nakikita sa iba, sa inyo. Yun. Pero maganda naman siya sa nakikita ko dito. Kasi may achievement ka eh. Or maybe handun yung progressing of the achievement situation. But still handun yung achievement. Ako nakikita. O kailangan mo talagang manindigan. Okay, when it comes sa yung angels numbers. Teka lang, may nakita akong ano. Anak, maaapakan ng buntot. Yung pupo mo, baluga. Your angel numbers, boom. Diba? 000, baka may mga nakakita ka ng mga repeating numbers, 0000, and 1010. Also, this is the ending and the beginning. Ay, di ba may ano ba yung ano ko sa nakaano pala yung iPad ko. Parang, di ko alam, maalala ko ano yung ano ko. Di ba final ending ba? Ang yung ano ko nakaraan, di ba? Like I told you, hala, may pupo na naman. Tingnan natin. May magtatapos sa buhay mo. Okay, we come to a zero, limitless potential. Congrats, kasi complete to. Ending and the beginning. Magkakaroon mga resetting, relaxation, unknown surrender, finish line. Congrats, di ba? Final ending. The success and victory. Sabi ko sa'yo, may luck ka eh. Congrats! It serves as a timely reminder that anything can be accomplished. O ano man yung mga, di ba sabi ko may delay situation, may mga pag-aalinlangan ng sitwasyon, pero kailangan mong action at panindigan. If there's a desire, kailangan mo talaga panindigan, pero mangyayari siya. Yun. No? And then, if you can dream it, there is no reason you can make it reality. If something is in the possession of another person, it is also available to you. O, di ba? Ganun lang yun. Kung kaya nila, kaya mo din. So, try to remain calm. What's meant for you won't pass you by. Let go of tension. Relax. Diba? Kung para talaga sa'yo, ang isang bagay, isang sitwasyon, kahit malakpasan mo yan, hahabulin ka niyan. Tatandaan nyo palagi yan. Kung saang aspeto ng buhay mo yan, kung sa tingin mo, there is a situation na hindi nag-work out sa'yo, there's a better situation na ibibigay sa'yo. Diba? Kumbaga, nilakpasan, na may mga missed opportunities na nangyari, halimbawa, diba? Ibig sabihin, yung mga missed opportunities na yun nga tulad sabi ko, ziniro niya yun eh. Ziniro ka niya doon kasi gusto ni universe na i-reset ka niyang muli.
Kasi gusto niya ibigay yung luck sa'yo at gusto niyang ibigay sa'yo yung victory and success. Yun. Congrats! There is a starting over and the good times 2424 and protection changes is coming and magkakaroon ng mga bagong commitment at magkakaroon ng mga spiritual awakening sa iba sa inyo. At may achievement ka nga, as in. Meron. Congrats ha, ang ganda ng ano mo card. Oh, yan, i-claim mo na yan. Ang ganda ng ano mo, as in, victory and success, finish line. Yan, may mga ending situation, ano. Magkakaroon ka ng reset. Kung may mga bagay ka na i-reset, umpisahan muli, gagawin muli, action na muli, mga ganyan. Or may mga, vacation situation, holiday situation. Yan. Kung wala kayong trabaho, yes, magkakaroon muli kayo ng trabaho. Mga ganon. New beginning in life. Zero kasi is also the beginning. Energy ni Capricorn. Okay, when it comes sa iyong energy, you have the 7-7, no? Okay, pagdating sa iyong energy is, uy, anak. Teka lang. Diba, nagalit siya kasi kinuha ko yung papel. Kasi babaksak eh. Yung pangkutkot nila, meron kasi silang kinukutkot. Okay, ate, ang busy-busy mo. Huwag ka na mag-reads. Kasi siguro no iba. Hayaan nyo na si ate, ganito talaga ako. Kayo talaga. Oh. Okay, ang nakita ko sa iyo, energy, may mga ikakagulat, ikabibigla, o ikakasya ka daw na sitwasyon. Yan. Sa iba naman sa inyo, meron kang aalisan na isang sitwasyon. Or merong situation na parang mafe-feel mo na it's not worth it to you anymore. Kasi nandun yung point of changing eh. Ang nakita ko sa iyo dito. Kasi we have the 7 din. No? Nandun yung point of changing situation. And then also, sa iba naman sa inyo, may mga bagong plano, ako nakikita sa iyo. Ang energy mo rin this time is, syempre, hindi naman maalis yung ma-feeling emotional ka. May mga lungkot, pwede may mga lungkot o mga pag-iisipan mo na ikalulungkot mo, pwede na doon sa point na yun, worrying situation talaga, yun nakikita ko kasi may imbalance ka daw. Yun, may mga sitwasyon na parang hindi mo mafe-feel na it's equal yung sitwasyon, parang nandun sa point na yun. It's more in balance situation to. Mafe-feel mo na parang, bakit ganun, bakit ganyan, mga ganong sitwasyon. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, ang nakita ko sa yung energy is, ang dami mong iisipin actually dito eh. Parang ang daming tatakbo sa isip mo. Ganyan, ang dami kang maiisip, ang daming tatakbo sa isip mo. Yan, nandun yung point din na may mga, isa-iba sa inyo, baka may mga hihintayin kayo o may mga paghihintay na pwedeng maganap o mangyari na feelings, ganyan. Yun. May mga, energy mo rin, may mga wishful thinking ka na maiisip dito. So, iba dito, may abandonahin ka ata. Yun ang nakita ko ito. Or may sisimulan ka ng muli. Ganyan. Tingnan natin ang iyong parating. Parating kay Capricorn. Parating po. Uy, oh. The Fool. Again. Thank you. Okay. Parating sa iyo. Uy, ano to? Okay, parating sa iyo, Capricorn. Teka lang. Ang dami kong barahe. Kaya marami akong kinukuha ang bara kasi marami kayong energy. Hindi ka naman nag-iisa at hindi ko naman alam ang pangalan mo, okay? Okay, when it comes to sa nakuha ko, ang parating sa iyo, yes, magkakaroon, you will back from the basic situation.
no? Parang to, ganyan, 0. Andun na yung point na pwedeng may mga sisimulan ka na, may sisimulan kang muli, or may mga new beginning happen into your life. Parating din sa iyo, ang nakikita ko sa iyo is magkakaroon ka daw ng mga pagdadalawang isip na sitwasyon. Or pwede rin na may mga actionan ka na dalawang sitwasyon. Pwedeng na doon sa point na yun. Hindi ko alam kung ano yun. Pero may mga naiisip ka na gagawin ko to or gagawin ko to, pwedeng na doon sa point na yun. And then also, parating din sa iyo is there is an achievement. May achievement ka. There's a victory and success happen into your life. Ang sinasabi dito, iba sa inyo is, kung gusto niyo talaga ng bagong trabaho, is, ang nakita ko, may dalawang oportunidad na darating sa iyo. Pumili ka na lang doon sa isa o sa kung ano yung gusto mo doon, ano? Yun. Yung iba sa inyo is tatahak daw kayo ng bagong direction or you're trying new path situation. Pwedeng na doon sa point na yun. Or new things, new path, new situation, new experience na doon. May mga excitement situation ako na nakikita na parating sa iyo. No? Ibig sabihin is may mga celebration na pwedeng sa iba is celebration or may mga basta may excite ka. Andito rin yung point na magkakaroon ng mga getting together. Close relationship man yan, family, unity, reunion, o di ba bulol ako, may mga fun, happiness, enjoyment, or may mga, tulad ng sabi ko, achievement, or you will enjoy the fruit of your labor and success. Malaki man o maliit yun, may mangyayaring ikaka-enjoy mo talaga. No? Handito rin yung point na may mga surprise parties or event, malaki man o maliit iyan. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon ng mga pag-uusapan related to a wedding, o kaya naman may pupuntahan kang wedding, or may mga situation of wedding, o baka may natapos na wedding, o sa iba is coming home. Pwedeng uwi ka ng probinsya, ng kalapit baryo, or ng sarili mong bansa, or may parating, or baka ikaw pupunta ka ng ibang bansa, mga ganong sitwasyon. Ako nakita. You will become a center of attention, hindi ko alam why. Pero magiging sentro ka daw ng usapan, or magiging may mga recognition nga. Or pwede rin naman na may mga pupuntahan ka na mataong lugar. Ganyan. Maybe handun din yung point na you're a TikTokers, TikTok, Reels, Facebook, YouTube, ano mga platform, networking, o social media that you have. Pwedeng nahando sa point na yun, kaya nakikita ko yung ganoon, ano? Magkakaroon ng mga union, abundance is coming, may mag-o-offer sa iyo, ang sinasabi dito, may mga sitwasyon na parang hindi mo kayang ma-let go, pero darating ang point na magkakaroon ng bagong beginning sa iyo. Positive outcome is coming, may mga bagay na hindi ka daw makapag-desisyon sa buhay. So, yung iba sa inyo is, wag niyong isipin nyo. Alam mo ba na mayroon ditong may tao ako nakikita tahimik, pero alam mo, tahimik siya, babae o lalaki maybe, vice versa. Tahimik siya, pero may nararamdaman siyang excitement. Baka ikaw to, no? Hindi ko alam kung sino. Basta, babae man siya o lalaki, tahimik lang siya, pero ang saya-saya niya. Yung energy niya, masaya siya. Yun nakita ko. May mga unexpected ending situation. May ile-let go ka raw. Pero may bagong simula. Someone spying. Or just spying. May nagmamatsyag. Sa iba naman dito, pwede nag-aaral kayo, o may pag-aaralan kayo, o may mga sisiya sa atin kayo na bagay. Yan ang nakita ko sa iba. Mag-ingat ka na lang din, no? May mga time daw na pwedeng manakit yung ulo mo, paa mo. Magkakaroon ka ng pakikipag-usap sa isang babae. Yun. Pwedeng sasabihin niya sa'yo na pwedeng mahihilingin sa sa'yo or ikaw sa kanya. Pwedeng nahadun yung point na may papagawa siya sa'yo muli. Pwedeng may pinagawa na siya sa'yo, tapos may ipapagawa siyang muli sa'yo. Pwedeng nahadun sa point na yun. Babae. Or may mga pag-uusapan kayo related to money connection. Money related. Dapat iwasan ni Capricorn. This week po, May 3 to 9. Ay, sorry.
Hi. Dapat iwasan ni Capricorn this week. Thank you. Uy, the sun. Ganda oh. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, iwasan mo yung magkaroon ka ng doubt o self-doubt sa mga bagay na gusto mong gawin, gusto mong aksyonan, gusto mong simulan, ganyan. O kung may mga bagay na hindi nag-fit sa'yo, yan, wag kang mapanghihinaan ng loob, no? Wag kang mawawala ng pag-asa, yun ang sinasabi dito, no? Yun. And then also, iwasan mo, syempre, yung hindi ka maging practical. Yung mga bagay na take it slow, ganyan. And then, nandun din yung point na iwasan mo, syempre yung lack of clarity ka kung ano yung mga gusto mo sa buhay mo. Kung ano yung mga, yung pagdadalawang isip, iiwasan mo yun. O, nagdadalawang isip ka na agad, hindi mo pa nga nagagawa. Diba? Gawin mo muna. Tapos, pag hindi nag-work out, di another strategy, another work it out. Ganun lang yun. Kung magdadalawang isip ka, baka hindi mag-success, baka ganito, bala ka. Walang mangyayari sa iyo pag gano'n. 'Di ba sabi nga nila, try and try until you succeed. Gano'n lang yun. Yun. Iwasan mo, syempre, yung, yung mga sitwasyon na magtiting ka ng negativity, ano? Kasi the more na magtiting ka ng negativity, maa-attract mo talaga si negative. Kaya always positive. Tsaka pag magsasalita kayo, tuturuan ko kayo ha, pag magsasalita kayo, hindi yung, sana makuha ko to, sana mag-achieve to, mga, hindi, walang sana. Say it positive, mga gano'n. This is, ano ba, halimbawa, mananalo ko, yung mga gano'n. Basta, andun yung confident mo, yung determination mo dun sa sasabihin mo. Hindi in a negative way. Hindi yung parang naghihiling ka. Ganyan. Halimbawa, bukas, handyan yung pera ko, bukas, makukuha ko na yung pera ko. Yung mga ganong sitwasyon, di ba positive? Basta positive siya. Ang hirap pumili ng words, alam mo yun. And then also, iwasan mo yung mga tao na very possessive. Ganyan. Yung mga tao na demanding, kala mo kung sino, makasarili, sakim, kala mo sila na yung may alam ng mundo, yung mga ganyan. Kala mo, basta mga possessive, mga conflict, iwasan mo. Then yung mga tao na makasarili, yung mga tao na hindi pagkakasundo, kawalan na pagkakaisaan, yung mga tao na hindi kayo magsi-same page, iwasan mo yan, no? Mag-focus ka lang sa sarili mo. Yan. You need to move on or may mga bagay na need to move on. Yan. Parang need to resetting or need to move on to start a beginning, mga ganyan. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Tsaka, wag mo daw kakalimutan yung sarili mo din dito. Self-love. Love, Capricorn. Ano yun, universe? Trabaho and money. Ay, love pala to, paluga. Ano ba yan, ate? Love yan eh. Tingnan natin. Explain please, love. Okay. 4-4, oh. Okay, thank you. Kung ikaw is single. Kung ikaw is single, maaring may makikilala ka na tao na pamilyado na. Or pwedeng may kausap ka na isa, dalawa, o isa sa kanila is pamilyado. Yon. Well, nasa sa'yo yun. Pero mag-ingat ka, isa rin sa kanila malihim. Baka ililihim niya na nagkaroon na siya ng family, ganyan, may mga anak siya. May anak yung iba dito eh. Dalawa anak mo? Isa, dalawa? Okay, yon. Basta mag-ingat talaga kayo sa mga sa mga single dyan. Kung kayo naman is nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng paghihiwalay, sa nakita ko dito, kasi hindi kayo nag-fit in. Hindi kayo nag-fit in, nagkaroon ng third party, or maybe isa lang talaga sa inyo is naging makasarili at sakim, sa nakita ko dito. Andun din kasi yung pagiging confident ng isa, alam mo yon.
Ang confident niya, kumbaga, napasok ka talaga sa third party, nagkaroon ng lihim or naging malihim ang isa. No, yun ang nakita ko sa iba sa inyo. Kung kokonek pa siya sa'yo, ang nakikita ko kasi dito, nagkakaroon kasi siya ng back and forth energy. Yun ang nakikita ko sa kanya. Either kokonek ba siya or hindi, mga ganon. Makakausapin ka ba niya or hindi? Parang nahando siya sa pag-isolate, kumbaga. Nagiging back and forth kasi yung energy. Or maybe this is you. Kung kayo naman is in a third-party relationship, yes, alam ko na alam niyo naman din naman talaga, 'di ba? Pero handun yung ano siguro dahil sa anak, if ever na may anak kayo, no, baka doon na lang din yung connection yung iba sa inyo. Kung wala naman kayong anak, pwede rin naman na talagang mahal mo siya. O kasi ang lihim kasi nung isa, maraming secret. Yun nakikita ko dito. O naghihintay ka na lang din talaga kung maghihiwalay ba kayo or hindi. Yung iba ganun. Well, nasa sa'yo naman to. Yun ang nakikita ko. Sa iba naman sa inyo, kung hindi man kayo in a point of na may third party, pwedeng may mga tao na connected sa part mo o sa part niya na ayaw ng relasyon na ito. Pwedeng yung biyanan ng bawat isa, ayaw sa'yo o ayaw ng sa kanya, mga ganun. May mga blockage, ganun. Kung wala naman kayong third party relationship, kung wala kayong third party relationship, so nakikita ko sa'yo dito, pagdating sa inyong dalawa, there's a partnership situation, nagkakaroon naman din ng open up. Kumbaga, hando rin naman yung point na ayaw, parang want to hold to each other. Yun nga lang, may mga pain na nararamdaman. Hindi ko alam kung sa trabaho ito or may mga, sometimes may mga painful kayo na pinagdadaanan. Pero yung pagtutulungan na handoon no? Hindi naman din kasi maaalis, lalo na kung medyo LDR kayo, hindi maaalis yung lungkot o yung disappointment sa isa't isa kasi natural yun. Pero still, you try to make it balance this connection. Handun yung fashion, handun yung attraction. Ang nakita ko sa inyo. Yung iba sa inyo medyo tahimik lang din. No? Sa nakita ko dito. Or pwede rin naman na handun yung point na isa sa inyo is may open up situation kasi na pwedeng magganap eh. Pwedeng may sasabihin siya sa'yo or ikaw may sasabihin ka sa kanya. Yun na nakikita ko dito. Magkakaroon kayo ng pag-open up situation. Kasi andito rin si Ten of Cups. May mga ikaka-excite daw kayo. Ay, iba dito, tatlo yung anak. Dalawa, tatlo. May mga kayong gagawin, parang pwede may mga pag-uusapan kayo na may excite ang bawat isa, o kaya may mga mangyagaganap o mangyari na makakaranta kayo na excitement, pwedeng may mga, when it comes to connection kasi handun yung love and support ng bawat isa, no? Yun na nakita ko dito. Yun. No? Tingnan natin ang mo. Ang iyong money. Kung ang karelasyon mo, may mga time na hindi kayo nagkakaintindihan, magkakaintindihan na kayo ngayon dito. May pagbabati at may mga pagkakaintindihan kasi ako nakikita. Sa mga walang third party, yun Money po ni Capricorn. Ano po yun? Money ni Capricorn. Ano to money and trabaho to Okay. Pagdating sa iyong money, pagdating naman sa money mo, okay ka naman no? Kumbaga, pinag-iisipan mo talaga kung tama or hindi yung mga pagkakagastusan mo pagdating sa pera mo. Kumbaga, nandun naman din yung satisfaction or nandun yung point na magkakaroon ka ng mga satisfaction and positive outcome this time sa iba sa inyo. May tao na, may mga offer din naman ako pagdating sa pera
or trabaho. Pwedeng kung maghahanap ka ng trabaho, yes, there's an offering. Ang problema is kung mag-a-action ka lang, no? Pero may offering. Ako nakikita sa iyo. May mga bagay ka na ayusin siguro na kailangan mo asikasuhin pagdating sa mga papers and documents. Sa iba naman sa inyo, kung hindi ka naman, pagdating din sa company kasi parang sa company kasi pera din yung connected, di ba? Sa trabaho mo, hindi ko alam kung dito sa nakikita kong card, para may pangloloko o pandaraya. Ako nakikita, either sa company mo or may tao na mangloloko or mandadaya pagdating na connected ang pera sa'yo. May pangliling lang. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Kaya mag-ingat na lang din kayo, ha? Yun. Pwede may kakausap sa'yo na isang lalaki. Hindi ko lang kung sino yung lalaki sa'yo. O, ikaw ang kakausap sa lalaki na to. Pero mag-ingat ka sa baka company mo niloloko ka o kaya yung mga kasama mo sa trabaho, may mga pagnanakaw din kasi ako nakikita dito eh. Yan, may mga pagmamanipulate tsaka may mga betrayal pagdating sa pera. Pangliling lang. Ingat ka na lang, no? Pero, kasi we have the 9 of cups kasi lang eh. Sana hindi kayo nawalan ng trabaho. Pero kung nawalan ka ng trabaho, may offer sa'yo dito. Lakasan mo lang yung loob mo ha. Ganyan. Kasi matatanggap ka naman. Di ba sabi ko sa'yo, magkakaroon ka ng resetting. Tsaka, kung mag-iisip ka ng negative, negative talaga yung mangyayari sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Organize ka naman, actually. Yun nga lang, syempre, siguro yung mga nasa paligid mo, ang nakapag-distract sa'yo, di ba? O kaya yung mga galamay mo, ang nakapag-distract sa'yo. Kaya nagiging 9 of cups ka lang. Mga ganong sitwasyon. Arigato namaste, God bless.